Marcos, Kabanata 7. At nakisama sa kanila ang mga pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem, at kanila nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatwid bagay mga kamay na hindi hinugasan, sapagkat ang mga pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos, upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manunggayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yung mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay kurban, sa makatwid bagay, hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako, at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon na nakakahawa sa tao. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinhaga, at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala pa rin pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong-daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pagkikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat na masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao.
At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay. At ibig niya na sinumang tao'y huwag sanang makaalam. At hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu. Pagdakay nang mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Grega, isang Siropenisa, ayon sa lahi. At ipinamamanik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo muna mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat, siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikay ng mga mumu ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito ay humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay at naratnang ang anak na nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal. At ipinamamanik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan. At isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya. At siya'y lumura. At hinipo ang kanyang dila. At pagtingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga. At sinabi sa kanya, Epata, sa mga tuwid bagay, mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalagantali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbili niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin. Ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa na nangagsasabi, mabuti ang paggagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigang pakinig pati ng mga bingi at pinapagsasalita ang mga pipi.